Pinaghahandaan na ni Rudy Gobert ang kanilang posibleng rematch ni Draymond Green. Bago yan mga idol, heto muna. Pagkatapos masangkot sa mga trade rumors sa Denver Nuggets, kinumpirma mismo ni Vasilij Micic na hindi siya aalis ng Charlotte Hornets at wala rin namang plano ang Hornets na siya i-trade. Ito ay pagkatapos mayroong lumabas na impormasyon galing sa isang NBA insider na ang Denver Nuggets ay gustong kunin si Micic para magsama sila ni Nikola Jokic sa iisang kupunan. Mag-teammates na Jokic and Micic para sa national team ng Serbia. Hindi na sila baguhan sa isa't isa. Dahil sa nangyayari ngayon kay Jamal Murray na naapektuhan pa rin sa kanyang injury, ito yung plano sana ng Nuggets na kunin para i-partner pansamantala kay Nikola Jokic na unang kanilang kinuha si Russell Westbrook na, pero kinakailangan pa rin nila ng isang maasahang veterano. Naging MVP sa Europa itong si Micic at sikat na manlalaro bago siya pumasok sa NBA. Ayon sa kanya, isang magandang oportunidad na makasama si Nikola Jokic, pero as of now, sa Hornets muna siya. Ipinapasok nga ho ng Hornets sa kanilang starting lineup itong si Micic dahil yan sa naging absences ni LaMelo Ball. Nag-average siya ng 10 puntos, 2 rebounds, 6 assists sa kanyang shooting na 43% sa field and 29% naman sa 3-point line. So yan na mga idol, nanggaling mismo sa kanya na hindi siya alis sa Hornets, walang mangyayaring trade. Hindi pa tinatanggap ni Isaac Okoro ang qualifying offer ng Cavaliers sa kanya sa loob ng 1 taon. 1-year deal lamang ito mga idol, pero wala pa silang nababalitaang ito'y tinatanggap ni Okoro o ng kanyang kampo. Essentially free agent ngayon si Okoro, yan lamang ang kanyang pinakamagandang option kung saan wala rin namang mga kupunang nagpapakita ng interes sa kanya. Yung Pistons sa mayroong malaking cap space ay wala nga rin ng interes kay Okoro. Magaling si Okoro, mayroon siyang career best 39.1% noong nakarang season sa shooting sa 3-point line, pero ngayon bumaba yung kanyang numero at hindi na siya maasahan sa depensa. Hindi na nga siya pinapansin ng kalaban. Yung kanyang shooting, wala. Inconsistent na siya. Sa kabilang banda, kung tatanggapin naman ni Okoro ang qualifying offer na iyon, magiging free agent naman siya sa 2025. Todo practice na si Rudy Gobert sa posibleng rematch nila ni Draymond Green sa loob ng court. Ayon kay Rudy Gobert, wala siyang pake kay Draymond Green at wala siyang sama ng loob. Tanging si Draymond Green lang daw ang palaging nag-i-initiate ng mga nangyayari sa kanila. Matatandaan na itong si Draymond Green ang palaging kumukontra kay Rudy Gobert. Isa na sa pinakamalaking nangyari sa kanilang dalawa ay yung sinakal siya ni Draymond Green mga idol. Sa laban naman nila, laban sa Mavs, ay binatikos rin ni Draymond Green si Rudy Gobert at yun ho'y nagresulta sa hindi pagbibigay ng interview ng buong Minnesota sa TNT kung saan doon ho nag-guesting si Draymond Green. Pati sa Olympics, hindi nga rin ho nakaligtas si Rudy Gobert, patuloy pa rin niya itong binabatikos. Definitely, hindi talaga gusto ni Draymond Green itong si Rudy Gobert mga idol. At idagdag mo pa yung kanyang criticism nang hindi maglaro si Rudy Gobert dahil nanganak ang kanyang asawa. Sa ngayon, parang ito na yung pinaghahandaan ni Rudy Gobert ang kanilang tapatan sa panibagong NBA season. Pero ayon naman sa iba, tila talo pa rin itong si Rudy Gobert kung saan hindi ka naman po pwedeng sumuntok. Well, definitely hindi, pero kung sakaling mayroong pagkakataon, mayroong tsansa. Kung ikaw ay masosuspend, pagmumultahin, syempre para kay Rudy Gobert ay kanyang ibubuhos na lamang. So yan ang muna sa ngayon ng ating mga NBA updates. Araw-araw tayo nag-upload 3 video mga idol. I-like, i-follow ang ating Facebook, mag-subscribe ka na rin sa ating YouTube channel. And as always, thank you for watching.